May isang batang lalaki na nakatira sa pinakailalim ng isang yungib. Wala siyang pangalang mahalaga, walang alaala, walang pangunawa kung nasaan siya o gaano katagal na siya roon. Ganap ang kadiliman, permanente ang katahimikan. Umiiral siya sa isang kawalan, sa ilalim ng isang estrukturang napakalawak na nakalimutan na ng mga taong nasa loob nito na may anuman pang nasa ibaba. At pagkatapos, isang batang babae ang bumaba sa kadiliman, may dalang liwanag, may dalang wika. Sinabi niya rito ang tungkol sa mga bituin, mga bagay na hindi pa niya nakikita, mga konseptong hindi niya kayang patunayan, mga puntos ng liwanag sa isang langit na hindi pa niya natitirhan. Binigyan niya ito ng dahilan upang umiral. Siya lang ang tao na nakilala nito. Isang araw, umalis siya, pumasok siya sa King Jahad sa itaas at ang batang lalaki, walang kakayahan sa labanan, walang pangunawa sa mundo, walang plano maliban sa nag-iisang desperadong pangangailangang hanapin siyang muli. Pinunit ang pinto at sumunod. Ito ay Tower of God. At kailangan kong maunawaan mo ang isang bagay bago tayo magsimula. Mahahanap ng batang lalaki ang dalaga. At ang gagawin niya sa pagkakataong iyon ang sisira sa kanya. Maligayang pagbabalik sa Manhwa Recap Vault. Ang Tower of God ay hindi lamang isa sa pinakasikat na manhwa na nalikha. Ito ang seryeng nagtakda ng tower climbing genre. Ang orihinal, ang plano, ang gawang siyang anino ng lahat ng vertical kurpa progression na kwentong inilathala matapos ang taong 2010. Sinimulan itong iserialize ni SIU sa Naver Webtoon noong Hunyo 2010. Nakaipon ito ng mahigit 650 kabanata sa 3 bahagi, bilyon-bilyong panonood sa buong mundo, 2 anime season sa Crunchyroll, at isang world building na arkitekturang napakasalimuot na nahihirapang katalogo ito ng buong mga wiki. Ngayon, ang part 1 lamang ang ating sasaklawin. 78 kabanata, ang Floor of Tests. Isang kwentong kumpleto sa sarili. May simula, gitna at wakas na bumabagabag sa mga mambabasa ng mahigit 15 taon. Simulan na natin. Ang pangalan niya ay 25th BAM. Ang pangalang iyon ay nangangahulugang ika-25 gabi. Ang gabing siya ay natagpuan o ipinanganak o lumitaw sa yungib sa ilalim ng King Jahad. Hindi niya alam kung alin doon. Ang pinakaunang alaala niya ay kadiliman at bato at ang mabagal na paglipas ng panahon nang walang anumang paraan upang ito ay sukatin. Binago iyon ni Rachel. Siya ang lumapit sa kanya. Nagkwento siya. Inilarawan niya ang langit sa itaas ng King Jahad, isang langit na nais niyang makita. Binanggit niya ang mga bituin sa paraang kinakausap ng bilanggo ang kalayaan. May paggalang na nagpapabanal sa konsepto, kahit hindi pa niya ito naranasan mismo. Para kay Bam, si Rachel ay hindi lamang isang kasama. Siya ang kabuuan ng kanyang mundo. Bago siya dumating, wala siyang kahit ano. Nang nariyan na siya, mayroon ng lahat ang batang lalaki. Kapag ang lahat ay iisang tao lamang. Nang inihayag ni Rachel na papasok siya sa King Jahad, nagmakaawa si Bam na huwag siyang umalis. Umalis pa rin siya. At si Bam na hindi pa nakagagawa ng desisyong mas masalimuot kaysa sa pagpili kung matulog o magising, ang gumawa ng pinakamabigat na desisyon sa kasaysayan ng King Jahad. Binuksan niya ang pinto mismo. Mahalaga ito. Sa mahigpit na hierarkiya ng King Jahad, may mga regular, mga individual na pinili at inanyayahang umakyat ni Hedon, ang tagapag-alaga ng King Jahad, at may mga irregulars, yaong pumapasok ng hindi inanyayahan na pinipilit buksan ang pinto sa lakas ng kalooban o pangyayari. Ang mga irregulars ay hindi nakatali sa parehong panuntunan. Hindi sila nangangailangan ng kontrata sa mga tagapag-alaga ng King Jahad upang kontrolin ang Shinsu, ang banal na enerhiyang dumadaloy sa bawat palapag. Magagawa nila ang mga bagay na hindi dapat maaari. At ang mga namumunong puwersa ng King Jahad, si King Jahad, ang 10 great families, ang mga rankers na namamahala sa mga palapag, kinatatakutan ang mga irregulars higit sa lahat, sapagkat tanging ang isang irregular lamang ang makapapatay sa hari. Hindi alam ni Bam ang anuman dito. Hindi siya pumapasok sa King Jahad upang ibagsak ang isang monarkiya o hamunin ang itinatag na kaayusan. Pumapasok siya
dahil ang dalagang mahal niya ay tumawid sa isang pinto at hindi siya makakairal sa kabilang panig nito nang wala siya. Ang pagiging simple ng kanyang motibasyon ang dahilan kung bakit gumagana ang kwento. Ang King Jahad ay isang lugar ng ambisyon. Lahat ng nasa loob nito ay may gusto, kapangyarihan, katayuan, paghihigante, kalayaan, kayamanan. Si Bam, isang tao lamang ang gusto at hindi alam ng King Jahad kung ano ang gagawin doon. Sinalubong ni Headon si Bam sa first floor. Ang tagapag-alaga ay matanda, nakakapanindig balahibo at nagsasalita ng may kaswal na awtoridad ng isang nilalang na nakapanood na sa libu-libong umaakyat na pumasok sa King Jahad at nalimutan na ang karamihan sa kanila. Binigyan niya si Bam ng isang pagsubok, pasabugin ang isang itim na bolang nakasabit sa loob ng isang kulungan. Ang hadlang sa pagitan ni Bam at ng bola ay isang white steel eel, isang nilalang na nilikhang pumatay ng mga regulars na mas may karanasan kaysa sa isang batang lalaking hindi pa nakahawak ng armas. Inayos ang pagsubok. Ang hamong ito ay nararapat sa ika-20 palapag, hindi sa una. May sinusubukang partikular si Hedon, bagamat ang eksakto ay nananatiling malabo. Kalupitan o pagkamausisa, kay Hedon halos walang pagkakaiba ang dalawa. Ang hindi alam ni Bam ay si Rachel ay nauna roon. Tumayo siya sa parehong silid. Ialok din sa kanya ang parehong pagsubok at tinanggihan niya ito. Tiningnan niya ang igat at ang kulungan at ipinasya na napakalaki ng panganib. Pagkatapos ay inalok siya ni Headon ng isang kasunduan. Isang kasunduang ang mga detalye ay maliliwanagan lamang sa pagtatapos ng part 1. Iniligtas si Bam ng hindi inaasahang pakikialam. Si Hayuri Jahad, isang high ranker, isang prinsesa ng Jahad at isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa King Jahad, bumaba sa first floor matapos marinig na may irregular na pumasok. Mag-aslaw siya, mausisa at agad-agad nayamot sa halatang manipulasyon ni Headon. Ipinahiram niya kay Bam ang Black March, isa sa mga maalamat na 13-month series na sandata, isang ignition needle na may pambihirang kapangyarihan na hindi dapat magamit ni Bam sa anumang makatuwirang pagsusuri. Ginamit niya ito. Pinahayaan niyang lunukin siya ng igat. Sinaksak ito mula sa loob at nang naging mas matigas ang bola kaysa inaasahan, pinaandar niya ang Black March, isang gawaing nangangailangan ng kooperasyon ng sandata na ipinagkaloob nito sapagkat sa hindi kapanipaniwalang paraan nagustuhan siya nito. Nadurog ang bola. Inilipat si Bam sa second floor, galit na galit si Yuri. Hindi dapat umandar ang Black March para sa sinuman maliban sa kanya. Sinimulan na ni Bam na labagin ang mga panuntunang hindi niya alam na umiiral. Ang second floor ay kung saan hinuhubog o nababasag ang mga umaakyat. Tinatawag itong floor of tests at bawat pagsubok ay idinisenyo upang suriin hindi lamang ang lakas kundi ang estratehiya, ang kooperasyon at ang kahandaang magsakripisyo. Dumating si Bam sa gitna ng kaguluhan. Ang unang kaganapan, Evankel's Hell, ay isang free-for-all elimination. Mabuhay at karapat-dapat ka sa formal na pagsubok. Mamatay at hindi ka kailanman karapat-dapat sa pansin ng King Jahad. Dito, nakilala ni Bam ang dalawang taong magtatakda ng kanyang paglalakbay sa part 1. Si Kun Aguero Agnes ay anak ng Kun family, isa sa mga 10 great families na namamahala sa King Jahad. Matalino siya, mapanlinlang at lubos na mapaghinala. Pinaalis siya sa kanyang pamilya matapos mabigo ang kanyang kapatid na maging prinsesa ng Jahad at dala niya ang pagtanggi na iyon na parang isang patalim na hindi pa niya pinipili kung kanino gagamitin. Nagsasalita siya ng pakwarta-kwarta, 3 galaw ang pinaplano niya ng patiuna, walang pinagkakatiwalaan. At gayunpaman, ilang minuto matapos makilala si Bam, may bumago. Ang kasinseruhan ni Bam ay napakahalatang totoo, walang anumang lihim na hangarin, kaya't walang mahawakan ang maingat na itinayong pagkamapanghinala ni Kun. Hindi naglalaro ng laro ang batang lalaki. Naghahanap siya ng isang dalaga, iyon lang ang kanyang adhikain. At si Kun, na buong buhay nakapaligid sa mga taong ang mga adhikain ay may mga sariling adhikain, ay hindi alam kung paano haharapin ang isang nagsasabi lamang ng kanyang ibig sabihin. Si Rock Ray Tracer ang pangatlong miyembro. Napakalaki niya, isang reptilyang mandirigma
ng lahing ray tracer na nangangaso para sa libangan at tinatawag ang lahat na pagong sapagkat dalawang kategorya lamang ng buhay ang kinikilala ng kanyang lahi, mga ray tracer at biktima. Maingay siya, mayabang, agresibo at lubusang walang subtilidad. Gusto niyang labanan ang mga makapangyarihang bagay. May dalang armas si Bam na nagbubuga ng kapangyarihan. Gusto siyang pangasuhin ni Rock. Bumuo silang tatlo ng isang pangkat, hindi dahil sa pagkakaibigan kundi dahil sa pangangailangan. Pangkat ng tatlo ang kinakailangan sa mga pagsubok. Kailangan ni Ko ng mga kakampi na kaya niyang isiping higitan. Kailangan ni Rock ng mga kalaban na karapat dapat habulin. Kailangan ni Bam ng mga tao. Tapos, hindi pa siya nagkakaroon ng kasama dati. Bago sa kanya ang konsepto sa paraang mahirap ipaliwanag, ang batang lalaki mula sa yungib ay natututo sa kasalukuyang panahon kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng mga taong nasa tabi niya. Lumakas ang mga pagsubok. Ang Crown Game ay nagpapaglaban ng mga pangkat para sa karapatang magsuot ng korona at umakyat. Ngunit ang lihim ay sinumang nagsusuot ng korona ay dapat manatiling nakaupo sa trono. Iwan ang trono at natatalo ang iyong pangkat. Nakita ni Bam si Rachel sa hanay ng mga kalahok. Nang siya ay inatake sa huling round, iniwan niya ang trono nang walang pag-aalinlangan. Sumuko sa laro upang protektahan siya. Sa paggawa nito, nakapaglabas siya ng walang kamalayang sabog ng Shinsu na napakalakas at sinira ang korona mismo. Napansin siya ng mga administrador. Hindi dapat magawa ng batang ito ang ginawa niya. Sumunod ang position training. Itinalaga ang mga regulars sa mga espesyal na papel. Fisherman, light bearer, spear bearer, scout, wave controller. Inilagay si Bam bilang wave controller, isang Shinsu specialist. Agad at nakakabahala ang kanyang kakayahan. Ang mga teknik na linggo ang inabot ng ibang regulars upang maunawaan. Kinopya ni Bam sa loob ng ilang oras. Hindi siya talentado sa karaniwang paraan. Sinasabuog niya ang kakayahan tulad ng tubig na pumupuno sa isang sisidlan. Pasibo, natural, na para bang nasa loob na niya ang kasanayan at kailangan lang ipangalan. Tinatakot nito ang isang regular na nagngangalang Ho. Umakyat sa King Jahad si Ho para sa parehong dahilan ng marami upang makamtan ang lakas na wala siya nang pinatay ang lahat ng minamahal niya. Nagsanay siya ng mga taon. Isinakripisyo niya ang lahat at ngayon pinapanood niya ang isang batang lalaking walang pagsasanay, walang karanasan, walang pangunawa kung gaano ito kamahal na maginhawang humihigit sa kanya. Nagdumi ang sama ng loob ni Ho. Isang misteryosong sulat na bandang huli ay nalantad na inilagay ni Kun bilang bahagi ng isang kalkuladong manipulasyon ang nagtulak kay Ho sa karahasan. Sa panahon ng hide and seek test, kinuha ni Ho si Rachel bilang bihag, hinawakan ang isang kutsilyo sa kanyang lalamunan at hiniling na harapin ni Bam ang ranker examiner na si Quant ng nag-iisa. Sa harapan, kinopya ni Bam ng perpekto ang Shinsu na teknik ng pagpapatigil ni Quant, isang galaw na minsan niyang nakita at ginagaya ng instinct lamang at pinatigil si Ho sa kanyang kinatatayuan. Si Ho, sira at nadaig, ay sinaksak ang kanyang sarili. Namatay siya sa harap ni Bam. Ang huling sinabi niya ay hindi sila kailanman naging magkaibigan at kinasusuklaman niya siya. Ito ang unang kamatayang nasaksihan ni Bam sa malapit. Ang batang lalaki mula sa yungib na pumasok sa King Jahad nang walang alam tungkol sa karahasan o pagkawala. Ngayon ay nauunawaan na ang dalawa. At si Rachel, naipit sa kaguluhan, ay nasugatan, nasira ang kanyang mga binti, hindi na siya makalakad. Ang huling pagsubok ng second floor ay isinasagawa hindi ng mga examiner kundi ng floor guardian mismo. Isang nilalang na napakalakas anupat kahit ang mga rankers ay nagpapaubaya sa autoridad nito. Isinasagawa ang pagsubok sa ilalim ng tubig sa loob ng Shinsu bubbles. Kailangang gabayan ng mga pangkat ang isang nakalulubog na kapaligiran, iwasan ang nilalang na tinatawag na bull at hulihin ang mga net dolphin. Simple ang papel ni Bam. Protektahan si Rachel. Hindi siya makagalaw. Nakaupo siya sa loob ng bubble habang binabantayan siya ni Bam mula sa mga atake ng bull. Ito ang papel na para sa kanya, hindi sa literal na kahulugan, kundi sa kahulugan na ang lahat ng tungkol kay Bam
lahat ng siya at lahat ng nagawa niya mula nang pumasok siya sa King Jahad ay para sa nag-iisang taong ito. Ang pagprotekta sa kanya ay hindi kondisyon ng pagsubok. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Nilabanan niya ang bull, napakalaki, mabangis at walang humpay nito. Nadaig si Bam sa bawat pisikal na aspeto. Ngunit hindi siya umurong, hindi nag-isip, hindi tinimbang ang estratehikong halaga ng pagligtas sa sarili laban sa halaga ng pakikipagharap. Lumalaban siya dahil nasa likuran niya si Rachel at walang anuman sa King Jahad o sa ilalim nito ang aabot sa kanya habang humihinga pa siya. Pinatay niya ang bull at pagkatapos tumayo si Rachel, ang dalagang hindi nakakalakad. Ang dalagang ang mga binti ay sinira sa insidente ng hide and seek. Bumangon siya mula sa sahig ng bubble, lumakad patungo sa kinaroroonan ni Bam na nagpapahinga matapos ang labanan at itinulak siya palabas. Patawad, Bam. Heto, kailangan mong mamatay. Bumagsak siya, palabas ng bubble, pababa sa madilim na tubig. Ang batang lalaking gumapang mula sa isang yungib upang hanapin ang nag-iisang taong mahalaga sa kanya ay itinulak pabalik sa kawalan ng siya rin. Ang ekspresyong nasa mukha niya ay hindi galit, hindi ring gulat. Ito ang ganap na hindi pagkaunawa ng isang taong ang buong modelo ng katotohanan ay kakapawasak lamang, hindi totoong nasira ang mga binti ni Rachel. Ang kanyang kawalan ng kakayahang lumakad ay isang pagganap, bahagi ng kasunduang ginawa niya kay Hedon sa first floor. Sinabi sa kanya ni Hedon na pwede siyang umakyat sa King Jahad, ngunit ang kabayaran ay ang buhay ni Bam. Kailangan niya itong patayin, hindi dahil kailangang patay si Bam ni Hedon. Ang politika sa likod ng kahilingang iyon ay mas malalim pa kaysa sa ipinapakita ng part 1, kundi dahil gustong malaman ni Hedon kung gagawin niya ito. Ginawa niya. Nang lumabas si Rachel mula sa tubig, sinabi niya sa mga kaibigan ni Bam na namatay siya na nagtatanggol sa kanya laban sa bull. Iginiit ni Rock kung nasaan si Bam. Tinitigan siya ni Kun na may ekspresyong hindi pa lubos na nababasa ng audience. Ang ibang mga regulars, mga taong lumaban sa tabi ni Bam na binago ng kanyang presensya na nakapanood ng isang batang lalaking walang ambisyon maliban sa pag-ibig at naging pinakamahalagang tao sa palapag. Sumandig kay Rachel. Nangako silang tutulungan siyang umakyat sa King Jahad bilang alaala ni Bam. Ganap ang kalupitan. Hindi lamang pinatay ni Rachel si Bam. Mana niya ang kanyang pamana. Ang mga taong nagmahal sa kanya ay ngayon ay naglilingkod sa kanya. Ang batang lalaking pumasok sa King Jahad para sa isang tao ay binura ng taong iyon at pinalitan ng isang kasinungalingan. Ngunit hindi namatay si Bam. Sa kailaliman ng pagsubok ng Guardian sa isang madilim na lugar na sumasalamin sa yungib kung saan nagsimula ang kanyang buhay, natagpuan siya ng isang guide na nagngangalang Huaryun. Inilahad niya ang kamay, sinabi nito sa kanya na kaya niya siyang dalhin pataas ng King Jahad upang hanapin ang kanyang nais. Bumababa ang isang pulang sinag ng liwanag. Kinuha ni Bam ang kanyang kamay. Inilipat siya sa ikatlong palapag. Buhay siya, ngunit wala na ang batang lalaking pumasok sa King Jahad. Ang natitira ay isang bagay na mas matigas, isang bagay na hinubog sa partikular na apoy ng pagtataksil ng nag-iisang taong minahal mo. Nang muli siyang lumitaw, 5 taon pagkatapos, sa simula ng Part 2, hindi na siya tinatawag na 25th Bam. Siya ay si Ju Violet Grace, isang Slayer candidate para sa AFUG, ang pinakamapanganib na organisasyong kriminal ng King Jahad. Ang mahinahong batang lalaking walang gustong gawin kundi hanapin si Rachel ay naging isang sandatang itinutok mismo kay King Jahad. Ang Part 1 ng Tower of God ay 78 kabanata. Ito ay isang kumpletong kwento, isang batang lalaki ang pumasok sa isang mundong hindi niya nauunawaan, natagpuan ang kabutihan at kalupitan sa magkapantay na sukat at winasak ng taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Ito rin ang pundasyon para sa isang salaysay na umaabot sa mahigit 650 kabanata sa 3 bahagi, 2 anime season at isang mitolohiyang napaka-intricate na hanggang ngayon, 16 na taon na ang nakalipas, ay pinagmamapa pa ng mga mambabasa ang mga koneksyon nito. Itinayo ito ni SIU, iisang tao.
nagdo-drawing at nagsusulat lingguhan mula 2010 sa kabila ng maraming hiatus na pinilit ng mga isyu sa kalusugan na sana ay nagwakas na sa karera ng karamihan. Ang King Jahad na kanyang itinayo ay hindi lamang isang setting. Ito ay isa sa pinakamapanghamong fictional architecture sa medium. Isang mundong may hierarkiya sa kapangyarihan, kung saan may kahihinatnan ang politika, kung saan ang mga panuntunan ay sapat na konsistente upang gantimpalaan ang maingat na mga mambabasa at sapat na masalimuot upang gulatin sila. At lahat ng ito ay nakasalalay sa pinakasimpleng posibleng emosyonal na pundasyon. Minahal ng isang batang lalaki ang isang dalaga at itinapon siya nito. Iyon ang part 1, ang Floor of Tests, ang arc na naglunsad ng isang imperyo. Ang Tower of God ni Sinyitab ay makukuha sa webtoon. Ang manhwa ay tumatakbo mula Doi Tariten na may mahigit 650 kabanata sa 3 bahagi. Ang anime adaptation ay may 2 season na nag-i-stream sa Crunchyroll. Saklaw ng Season 1 ang Part 1 at saklaw ng Season 2 ang Return of the Prince at workshop battle arcs mula sa Part 2. Ang sinaklaw ko ngayon ay ang prologue sa isang bagay na napakalaki. Ang King Jahad ay may mahigit 130 palapag, ang politika ng 10 great families, ang misteryo ng kontrata ni King Jahad sa mga guardian, ang tunay na kalikasan ng irregulars, ang pagkakakilanlan ni Pantamainum, ang papel ni Enryu, ang revolusyong itinatayo ni Fug. Lahat ng ito ay nabubuksan sa Part 2 at Part 3 sa lawak na nagpapakita na ang opening arc na ito ay parang isang hakbang lamang sa isang walang katapusang hagdanan. Kung naagaw ng recap na ito ang iyong pansin, mag-subscribe. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang mga kwentong nagtatakda sa genre at ang Tower of God ay kung saan nagsimula ang genre. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na recap.